Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-iinspeksyon sa flood control project sa Benguet. Kasunod nito, kinumpirma ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste na sasampahan nila ng kaso ang DPWH District Engineer na sinubukan umano siyang suhulan gamit ang kickback sa flood control project sa probinsya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 260 milyong pisong rockshed project sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Sa pag-iinspeksyon dyan ng Pangulo kahapon, nakumpirma niya ang ulat na palpak at bumigay ang slope protection sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong Emong at Habagat noong nakaraang buwan. Na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito. Bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Bukod dito, binanatan din ng Pangulo ang korupsyon sa rock netting project sa lugar. Kung tutuusin nga, hindi na raw dapat pinapayagan ang rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Pangako ng Pangulo, aayusin niya ang anomalya sa mga flood control project hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Kakabit pa rin ang anomalya sa flood control projects. Ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na naging matagumpay ang police entrapment operation laban sa corrupt DPWH engineer na nagtangka umanong suhulan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa tweet ni Lacson, iniulat nito na tinangkang suhulan ng aabot sa 360 million pesos na kickback mula sa infrastructure project si Leviste. Kinumpirma naman ni Leviste ang planong pagsasampa ng kaso laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Hinihingan pa ng pahayag ang kampo ni Calalo. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.